dear friends, karong adlaw atong paminawon ang laing istorya na pod nga makuhaan og mga inspirasyon sa kinabuhi. Ang pinada sa ato ang letter sender nga nagpangan og Candy. Ug kun kamo bag-o lang sa ato ang channel ug dili pa mo subscriber, malihog pag-subscribe o click the notification bell ug ayaw na pud kalimot pag-subscribe sa channel Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe's Stories. Thank you so much. Nakatry na pa mo sa inyong kaugalingon nga makaingon ka nga why imposible kung destiny na ang muduwa sa duha ka tawo nga nagkahigugmaay. Karong hapon paminaw na to ang istorya sa kinabuhi, gugma ug paglaom sa tuang magtatampo nga si Candy. Dinilang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Joe, just call me Candy, 26 years old. Nagdako ko sa probinsya sa Cebu sa usa ka baryo nga medyo hilit-hilit pero naabot pa man gihapon sa sibilisasyon. Dili na mi matawag nga taga-bukid or from D. Kay updated naman sa mga panghitabo sa kalibutan, labi na sa technology. Doon na may mga cellphones dito. Doon ay data nga internet connection. Usahay makakonek mig wifi sa mga adunahan ng mga silingan. Ang among pamilya di matawag og pobre. Labaw na nga di sad matawag nga dato. Ang akong mga ginikanan doon ay mga pangita pero tungod sa kadaghan ng mga nag-igsuon maglisod gyud. Usahay labi na niya itong nag-college na ang akong mga maguwang. Ako di ay ang kamanghurang anak sa akong mga ginikanan o tawag nila nako kay Black Sheep sa pamilya. Ako naman kuno ang lahi nilang tanan. Tinuod gyud, siguro ang ilang giingon nga kung kamanghuran, tapulan. Mauna ako Papa Joe, dili ko masugo og buhat kay di ko maibot sa ako ang gilingkuran ug matud pa ni mama. Gawas nga tapulan ko og suruyan sab ko, barkadista ko. Mula ako bisan og asa kauban mga lalaki. Muapil-apil na sab ko niya to ginom-inom. Nagkonsumisyon gyud si mama nako kay di man sama nako ang ako mga maguwang. Bisan pa og mga lalaki, magpuyo raman sa balay. Kinaon na nako ang yaw-yaw og kasaba sa akong mama, sa akong mga maguwang ug hangtod na gani sa among mga paryente. Mao nga para nako nakubala na ang akong dunggan ug paminaw nila. Ila pa gani kong gitagna nga di na kuno ko kahuman og high school kay mamabdos ko. Mao hinungdan nga dihang nakagraduate ko, lami kayo sila nga pikatan. Oh, unsa na? Asa na inyong gihimad nako nga mumabdos kog sayo? Matud ko pa sa akong kagulingon lang. Dili na nako kinahanglan nga i-voice out pa, bisag unsa pay tan-aw nila nako. Ako ra gihapon na nakaila sa ako ang kaugalingon. I know my limits ug nasayod ko nga di ko ingon ana ka wild. In fact, palabas lang nako nga murag wild and liberated ko sa ako ang dating. Kaysa tinuod lang, doon ako'y inferiority complex sa ako ang physical looks. Ang akong mga maguwang nga mga babae, mga gwapa o slim og lawas, unya pution ang pamanit. While ako Papa Joe, doon naman tinuod ko'y similarity sa mga naong pero dili ko puti. Morena kong panit og di sa kutason og slim. Mubuon ko, mga 5 feet ra ang akong height unya medyo busok ang akong lawas. Di po ko tambok, in fact curvy ang akong lawas, kanabang ingon nila nga tamsi. Tambok nga sexy. Nag-wish ko nga tag-as kog torso. Sama sa akong mga maguwang pero dili man. Ambot nganong naingon ani ko. Kung makadungog si mama nako nga moreklamo ko sa kong dagway, iya dayong kasab-an. Hoy, pasalamat gani ka sa Ginoo Candy. Kay kumpleto ka sa mga body parts nimo diha. Wala kay apan, dili ka imbalido. Kagwapa nimo ha. Dito ka puti pero hamis mga pagkaitom. Matud pa ni mama diri nako. Murag bako kang ma, hamis man tuod pero itom, tubag ko pa niya. Hay, Candy, ayaw ipakaubos na imong kutis. Oy, kay mauro ba na ganahan sa mga Amerikano day? Usa pa, dili man na physical look ang basihan sa mga, ang batasan manggod o kinaiya sa tao manggod.
Matud pa ni Mama Papa Joe. Mao na ang problema, Papa Joe. Hagbong na gani ko sa physical look department, wa sa ko anang maayong kinaiya. Black sheep sa pamilya. Gani, mao na tawag nila nako. After my high school graduation, wa na ko makasure og makaskwela pa ba ko og college kay gagmay raman ang ako ang grades ug di ko qualified nga mo-take og scholarship sama sa gibuhat sa akong mga maguwang nga mga valedictorian og salutatorian sa ilahang klase. Ni-offer man ninuon ang akong ate nako nga og trabaho sa syudad. Gastuhan niya nga akong college kung mo-promise ko nga magbinuotan ko. Kung muswer ko niya nga di naging ko mahagbong og any subject sa college. Iya kong paskulahon. Ang nakadaot lang kay di man ko kapasalig niya. Wa ko'y trust sa ako ang self, Papa Joe. Nausap ang mga panglangtaw na ako sa akong kaugalingon diyang naabot ang sa akong kinabuhi si Sam. Bakasyonista siya sa mong probinsya. Taga-syudad o doon na siya paryente nga silingan namo. Ambot ka ha o kung siya nakita nako niya o nakita niya nako nga iyaman ko nga gipanguyaban. I really like you, Candy. Imong body palang daan pang Britney Spears. Mao gini ganahan ako sa babay. Matud pa ni Sam nako. Whoa, Britney ka diya. Kaitom nako. Tubag ko pa niya. But deep inside, nidako ang ako ang atay. Di ko pirmi makadungog og mga tao nga didaig nako. Kay kasagaran ang ako madunggan nila puro sa gyud saway, Papa Joe. Di man ko kaitom, kanindot ang panita morena, mo ni tawag ana. May gani ka kay wa kay pimples. Kasagaran sa mga classmate nga babae sa syudad sus kipambugas oy. Ikaw, hamis kay kagkutis fair complexion. Mo ni tawag ana, Candy. Matud pa niya nako, Papa Joe. Nisamot og tubo ang akong atay, Papa Joe. Og nag-heart-heart ang ako ang mga mata. Yes, di ako batignaong. Nalipay kay ko, Papa Joe. Nakita mo sa nako ang sincerity sa iya mga mata. I'm sure nga wa siya mangatik nako. So diyan nanguyab si Sam nako, ako dayon siya nga gisugot, Papa Joe. Butan kayo si Sam. Doon ay respeto sa akong mga parents, maong sila si Mama ug Papa, wa na masuko nako dihang nakaibaw sila nga nagkauyab na mi. Ganahan sila ni Sam kay lagi mao kunoy makapausab nako. Matured naman gud siya og pangunahuna ug iya kong gitambagan nga dapat muskwela ko kung doon ako'y o doon ay mo-offer nako para muskwela. Kaya na lagi na nimong college, Candy. Niamang ko, tabangan ti ka. Ako mismo ang mo-tutor nimo. Di ko mutuoy nga bugo ka. Way bugo oy kung magtuon lang. Matud pa ni Sam nako. Na-inspired ko tungod ni Sam, Papa Joe. Kay gipa-feel good niya nako ang importante kay ko sa iyang kinabuhi. Gipa-feel niya nako nga gwapa og sexy ko. So ako Sam, ni patuon niya. Wa na ko mukuyog sa kong mga barkada. Di na ko mulaag, labaw na nga di na ko minom kay maoy gidili ni Sam diri nako. Month of June, nagpasyudad nako para doon ay enough time nga mangandam sa akong pag-college. Para nasan mafamiliar ko sa mga streets o dili ko maignorante. Dako kay tabang si Sam nako. Kay siya ang akong guide per me. Siya ang nagpapa-enroll nako. Iya kong kuhaon sa boarding house nako unya magdungan namig sakay og jeep. Iya po ko tudluan sa mga ruta sa jeep nga akong sakyan. Iniguman sa among klase, iya po kong ihatod sa boarding house. Kung way klase, usahay manuroy mi sa mall. Simple lang nga mong kaunon ka ng pinakabarato nga food. Kay wa pa biya may kwarta. Nagsalig rami sa among allowance. Malipay nami maglakaw-lakaw sa mall nga naka-holding hands, sweet o showy kaayo si Sam. Dili gyud siya magpanuko o gakos nako bisan og naa sa public. Kuwang na lang gani nga mukiss siya nako sa lips bisan og naapay nagtan-aw. Ako nalay mauwaw, Papa Joe. Gipailaila na pud ko ni Sam sa iyang family. Nagpuyo siya siyang tita nga byuda kay iyang mama ug mga igsuon to ako no sa Cavite. Ang iyang tita Sam mo'y naggasto niya. Pinangga na pud kaayo ko sa tita ni Sam. Pag birthday siyang tita gi-invite gyud ko. Gamay ra bisita niya to og dihang nakalugar si Sam, gibitad ko niya. Gunit ang akong kamot og gipasud, Papa Joe. Gipasud sa iyahang kwarto. Iya dayong gilak ang pultahan.
Unya murag gutom nga ni kupo-kupo og ni hawak na ako, Papa Joe. First time to nga pinakagrabe nga nahitabong romansa kay katupad yung to nakahigayon. Sam, maabtan ta si mong tita. Matod ko pa dihang nabuhian niya kadiyot ang akong ngabil. Naghangos nga nitubag si Sam. Busy pa si tita og entertain siya mga bisita. Don't worry, nakalak ng pultahan. Tubag pa niya, Papa Joe. Padayon si Sam sa iyang kibuhat nga halata sad kayo nga first time niya. Hubo na ang pangitaas nga sapot niya ni adto. Ug nito mga higayuna nakalimot na mi unsay sakto ug unsay dili. Nakita na ko nga gihubo na ni Sam ang iyang karsunis ug dito na ko nakabati og kahadlok, Papa Joe. Sam, what if mabuntis ko? Nag-eskwela pa ba yata? Di ba napatay damgo sa atong future? Pangutana ko pa niya. Og dito nihunong si Sam sa iyang gibuhat, niduko o niya gigakus ko niya. Gipasuot niya na balik ang akong blouse ug akong karsunis. Ug iya sa kong gibalik ug sulob ang iyang karsunis. Sakto ka, Candy. Kuya gyud og mamabdos tuod ka. Pero ganahan ng gyud unta ko Don't worry, mag-research ko ha. Unsaon para di mamabdos ang babae. Tubag pa ni Sam unya gigakus o gihagkan ko niya. Para nako, okay ra sab nako nga ihatag daw kang Sam ang kong pagkababay. Bisan pa og ginganlan nako sa mong probinsya og black sheep. Unya kundatan pa gyud, pero I'm still proud, Papa Joe, nga I'm Laika. Laika virgin. Ready na kong ihatag kang Sam ang kong pagkababay. Basta makasigurado lang mi nga di ko mamabdos. Anyway, si Sam naman ang ako ang mabana. So kaniya to, ang tita ni Sam na lang ang among bantayan. Kung doon ay lakaw ang iyang tita, labi na out of town, mga to dayon mi sa ilaha. Magluto si Sam, unya magdungan mi kaon. Inikuman na mo, dayon mi sa ugsod sa iyahang kwarto, magtapad og katug. Happy kay ko, kontento na kaayo ko nga magakos ni Sam samtang maghigda sa katre. Candy, doon ako'y napalit nga pang-protection diri. Ate, try. Honghong pa ni Sam sa kundunggan ug wa ko motubag, so silence means yes. Gisugda na dayon pagmaniho sa leon nga first time pa nga makalapa og karnero, Papa Joe. Bisan og naglisod mi kay pareho palagi ming first timer, pero nilampos gyud sa katapusan. Di pa gani ko sure sa akong kaugalingon ug giganahan ba ko ato sa iyang gibuhat. All I felt was pain, Papa Joe. Pero after 1 week, diyang nilakaw na sa iyang tita, nagdala og laptop si Sam sud sa kwarto ug doon na siya CD nga giplay. Porn ang iyang gipasalida ug ang kunon ko nga nadana sa byug ko sa gipangbuhat ni Sam nako. Mao na kadto ang among tulumanon ug wa ang iyang tita sa among o sa ilahang balay. Pero bisan pa og regular na ang paglinapaay sa leon ug karnero, wa na mo kalimti ang pinakaimportante, ang amuang pag-eskwela, Papa Joe. Sulod sa among relasyon ni Sam, wa gyud mi kasugat og dakong problema. Wa mi nang away-away, mao nga nidugay gyud ug niabot gyud mi og 4 years, Papa Joe. Graduating na mi niya to sa college ug nagasinangabot na ang Valentine's Day. Nangandam na kundaan sa among date sa February 14. Ako siyang isurprise, Papa Joe. Nagbook og room sa usa ka beach resort ug nagprepare gyud ko taman. Nangabot na ang akong mga gi-order online nga sets of 2-piece nga bikini. Mga tangga nga bikini ug bra. Nga dunay terno nga see-through nga nighties. Naka-ready na sab ang regalo ni Sam. Tagaan ako siya og swimming trunk, Papa Joe. Wag yung ko musulti ni Sam sa akong plano kay surprise gani. I know nga malipay ug ma-excite siya kung makita siya na ako nga nagsuot sa akong mga lacy ug terno nga tibak ug bra sa Valentine's evening, Papa Joe. Pero, ang wala ko damha nga ako di ay ang maunag ka surprise. February 12 sa buntag nakadawat kog text gikan ni Sam. Muli na kog Cavite. Doon ay dakong kausaban sa tong relasyon. I guess di na ta magkita pag-usab. Magminyo na ko, Candy. Mo nga kalimti na lang ko.
Natagak ang akong cellphone sa akong kasyak sa text message ni Sam Papa Joe. Naliki ang screen o dinagani halos makita ang ubang litra sa keypad kung mag-type na ko. Di ko makatuo nga sa ingon ato lang. Wa mi giawayan, wa mi problema. Pero nganong diretso na siya nga makigbuwag na ako. Sa text pagyud, wa man lang makatawag para magkastoryahan na klaro. Bisan pa og buak na ang screen sa akong cellphone pero na-memorize pa nako ang mga numbers ni Sam. Ako siyang gitawagan pero dili na mo ring. Unreachable na og ako pagani siyang gitextan hoping nga mabasa niya pero why reply. Siguro dungan sa mga panagbuwag ni Sam, nag-ilisad siya og SIM card. Nagsuot kong itumtaman niya na pagka Valentine's Day. Nagluto ko sa kamatayon sa akong gugma ni Sam. Niyato ko sa balay siyang tita o nakikatubang raman sab ug tarong nako. Dili jud ko sure sa nahitabo Candy. I'm sorry pero wa ko'y detalye nimo. Basta kalit raman ni tawag nga ako sister ang inahan ni Sam nga moto. Ningon nga kinahanglan nga muli siya og Cavite para makikita siyang pangasawunon. Matud pa sa iyang tita nako. Pangasawunon? Ngano good kadugay na namo tita? Wag yung ko'y nailhan nga laing babae ni Sam. Matud ko pa nga, medyo nisaka na ang akong tingog ato. Nang hupaw ang yung tita, og doon na siya igiangko na ako nga lisod kuno kaayo ang pagpuyo nila ni Sam sa Cavite. Dagan pa kuno kaayo ang gagmay nga mga mangot si Sam. Kundi patungod niya nga ni-offer nga gastuhan niya pagskwela, di kuno makatungtong og college si Sam. Duda siyang tita nga gi-blackmail na sab si Sam sa iyahang mama para makigminyo sa amiga niya nga adunahan nga mao'y gusto sa iyang mama sukad pa sa una. Nga kung maminyo og dato si Sam, maapil pud sila kadato tibuok pamilya, makadawat og grasya. Di gyapon ko makadawat anang rason na tita oy. Di ko muhunong og di may makastorya ni Sam. Matud ko pa niya. Giyatagan kong number sa tita ni Sam, pasuwayan ko no og kontak kay mao kuno ning tong nambera. Ang gigamit og tawag ni Sam dihang nakaabot na kini sa Cavite. Dali ko nga niuli sa mua og nanukad kong daan. Giandam na nako ang akong isulti niya. Nisud ko sa akong kwarto og nang lock dayon dial sa numero nga gihatag ni tita nako. Gikulbaan dayon ko diya nakadungog kog ring. Bantay ka lang Sam ug kumutubag nakapatay ka nako ba? Patay ka nako. Matod ko pa sa kung una-una Papa Joe. Pagpindot sa answer button sa pikas linya, wa pagani ka hello, si Sam gidabudabuhan dayon ako kasaba. Lichikan lakiha ka, namiya lang kag buhi. How dare you? Buwagan ko nimo sa text? Coward! Ngayon di ka kasulti na ko personal. Tungod kay mahadlo ka nga, di ko mo kabuwag nimo, kay di ka kalimot nako. Ikay naka-virgin na ako niya, ako'y nakaunasad nimo. Di ba meant for each other on that ha? Pero sa'yo magibuhat nimo. Kalit lang ka nga nahanaw. Wa ka nagunahuna nga mamatay ko sa kaguol. Gito mong pagyudi mo nga Valentine's Day nga ready na unta ko tanan. Naabot na tanan akong gipang-order o sa online. Nya, ang akong mga two-piece bikini ug mga tangga sexy kayo ko ato. Iniguman na tog dinner, suton tato na ako dayon ang lace nga tibak. Mga panty ug bra nga sa pawan akong see-through nga 90s. O di ba? Ngunit gusto nimo kanang sexy ko? Kalit lang ko nga napahuno og diretso sa akong yaw-yaw kang Sam, dihang laing tingog ang akong nadungog, pikas linya. Hello? Tubag pa sa lalaki nga di tingog ni Sam. Gikuyawan kayo ko. Daghan na ba kayo kog nayaw-yaw? Wait, dili ni si Sam. Pangutana ko pa. Nope. Mubok pang tubag sa pikas linya. Tungod sa akong kakuyaw, dali na akong gi-turn off ang call o gi-check pagbalik ang call history. Dito na ako nakit-i nga sayop di ay ang number nga akong gi-dial. Saon magud nga buak naman kong screen sa akong cellphone Papa Joe. Di na kayo na maklaro o tungod sa akong katens, nasayop na nung kong dial. Well, bahala ka kung sikinsa man ka. Anyway, so abito ka kailan ako. Yaw-yaw ko pa sa akong kagalingon. Pero pag taon-taon, doon ako nadawat nga text message sa ako ang cellphone sa number nga akong gitawagan. Don't mind your BF Sam oy. I'm here and I'm lonely. We can have
phone sex if you want to. Nisiga nga akong matas kalagot siyang text ug ako di siyang gibawsan. Huy, ayaw kong tawagan Kitten ha, manyak ka? Kay Kitten manggod ang yan gitawag na ako Papa Joe. Reply pa na ako niya ug dali siya nakabaws nga, ha, ako pa'y manyak. Ikaw rin nanganda mo very sexy nga two-piece bikini, see-through na panty ug bra niya. Ako na no'y manyak. Na high blood ko sa estranghero nga nakipag-text na ako Papa Joe. Wa na ko mutubay niya ug akong gi-off ang akong cellphone ug huot kayo akong dughan nga naghigda sa akong katri. Kinahanglan ko nga makatugog sa iyo kay doon na pa ko'y final exam ugma. Pagkaugma, wa na ko ma-expect nga makatarong kong answer sa akong mga exams kay wa man ko sa akong nauna. Gubot ang akong ug sakit pa kaayo akong dughan. Kada subject, sa dili pa ko mo answer sa test paper, akong gibuhat mo ang pagtawag sa Ginoo. Ginahuna nako sila si mama ug papa ug si ate nga mo'y ni gasto nako sa akong pag-eskwela Papa Joe. Milagro nga nakapasar ko tanan. Nakagraduate ko sa akong kurso Papa Joe samtang nipasok ko sa stage o nidawat sa akong diploma, nakahila ko nga nagunahuna kang Sam. Wa man lang gani niya humana ang iyang pagtuon. Sayang, dungan unta mi graduate. Human sa graduation, nang apply din kong trabaho ug nadawat ko isip executive assistant o sa ka general manager o sa ka construction company. Si Ma'am Pamela ang akong boss o general manager sa maong kumpanya. Okay naman kaayo ang akong trabaho. Sakto-sakto po ang sweldo, nindot pagyud kaayo og mga benefits. Nagpasalamat na lasab ko nga nalingaw ko sa akong trabaho ug medyo nakalimtan sa nako gamay si Sam. Pero nigabot na ako sa mua ug ako na lang usa nga maghigda sa katre, mingaw ng pugko ug muhilak dayon. Panguyab ug lain oy, mo ni tambal sa nasakitan, pulig lain, di ba makalimot ka. Advice pa sa akong office mate diri nako. Pwede, pero wa man say nanguyab nako Len. Ambot, makakita pa ba ka ako og sama kang Sam? Para ni Sam good, Diyos ako lang pinakamaan niya nga babae yang nakita. Pinangga kay ko niya. Mura kong prinsesa ba? Kung magkuyog ming duha, matod ko pa. Unya, asa naman imong Sam, di ba wa? So ayaw naghandom sa wa na. Matiguang ka na oy mo na pag-enjoy candy oy. Tubag pa ni Len. Nadungog ang giampo ni Len nga makita kong lalaki nga adto ma-divert ang akong atensyon. Si King, ang bago namong hired nga sales and marketing. Very hot ug oozing with sex appeal. Bago pa lang si King sa among kumpanya ug napansin na dayon ko niya. Siyempre ako pa, gibuhat na ko akong style niya itong high school pa ko. Katungwa pa na ako makailhan o mailhi si Sam. Gitawag baya ko na sa among probinsya og black sheep plus kundatan kay bisag kinsang lalaki akong kuyog. Nagkasuod dayon mi ni King ug after 1 week nga chika-chika, kuyog sa kantin, gi-invite ko niya sa gawas. Makig-date ka na ako? Pangutana ko pa niya. Oh, kung mao ni tawag nimo, yes, mag-date ta. Mga autos gawas, dayon hangout sa coffee shop o di ba sa bar. Tubag pa ni King na ako Papa Joe. Sa itsura lang, layo ra kayo si King kang Sam. Si King murag hang tungod sa kataas ug macho ang lawas tungod kay regular nga mag-exercise sa gym. Na-imagine na nako nga kami na ni King. Na-imagine nako nga siya amuda og kiss ug kung magkami na. Friday kadto sa gabi ug ugma na ang among date ni King. Nisayo kog tug para maka-beauty sleep. Pero niring ang akong cellphone ug nagdawat kog text sa lalaki nga akong natawagan nga wrong number Papa Joe. Na-save day nako ang iyang number ug gipanganlan nako siya og manyak. Hi Kitten, I miss you. I'm imagining now. Nakasa akong atubangan ug nagsuot sa see-through, lacy panty ug bra. Matod pa sa text ni manyak. Nisaka dayon ang akong dugo sa akong ulo Papa Joe. Nanginit ko sa kalagot akong dunggan. Sa lalaki nga wagan ni ko makailan ako. Og feeling close na kayo magbabinastos pa. Hoy, si kinsa ka man, dili ta close. Wa ka kailan ako. So please, respeto lang, wa ka kabaw sa kong feelings ron. Karong panahon na. Reply pa nako niya. Oops, sorry Kitten. Pero remind lang ko nimo nga kung ganahan ka og panakibutas niya ni alang ko, magkita ta para dili na ko stranger para nimo. Name a place, matod pa sa lalaki.
Sige kaingon ko na dili kitin akong pangan ug di sab ko makikita nimo. Never. Doon ako'y date ugma. Magkita mi ugma. Tubag ko pa niya Papa Joe. So, nagbalik na mo sa imong Sam. Pangutana pa niya nako. Dili si Sam uy, lain lalaki. Mas hot, mas gwapo ug mas macho. Tubag ko pa niya. Well, kitten, good luck sa imong date. Balita ilang ko unya ug unsa ka ha kung boring imong date ugma. Matod pa ni manyak diri nako Papa Joe. Arrogante, hambugero, presko, manyak pa. Pipila ka mga tara sa lalaki sa akong ka-text Papa Joe. Sa kadagang tao, pwede kong marong number, diya pagyud niya oy. Pero giwa dayon nako siya sa akong nahuna ka excited ko sa akong date ugma kauban si King. Gisiguro nako ang ako mga sexy kaayo nga gisuot. Black dress o sleeveless o niya taas kutob sa kiting pero ang slit kutob sa tunga-tunga sa akong paa. Sa akong pagpuyo sa syudad, dako na kayo kong improvement sa akong itsura. Di na ko matawag nga tamsi kaya nagpadaot na ko Papa Joe. Nisamot pa kong slim sa kaguol na ako sa breakup na mo ni Sam. Mas nihamis pa ang ako ang panit ug light na kaayo ang akong panit. Kamaw na sa kumuda sa akong kagalingon labi na sa saktong pag-makeup sa ako ang naong. Nagtaksi ko padong sa restaurant nga mong kitaan ni King. Naana siya nagpaabot na ako. Iya kong gisugat og very gentleman kay nga nialalay sa kumbukton. Nakahuman na mig kaon o nakahuman na mig coffee hangtod nga nakadecide mi nga musud og bar. Ni-order dayon mi og alcoholic drinks hangtod nga gibati na nako ang kalipong mausab si King. Nisikit na siya sa akong likod og nitan-aw sa ko ang paa. Nakapanghinambid manggug ko niya tong higayuna og nigawaskyd ang tibuok paa nako sa taas kayo nga slit sa akong gisulob Papa Joe. Gihikap ni King ang akong paa o gihaplos-haplos. Gipasagdan lang sab nako siya. Hangtod nga hinay-hinay niyang gipaduol ang iyang naong dili sa akong paa kundi sa akong ngabil. Hapit na gyud magkadaitol ang amuang lips diyang kalit lang nga dunay ni bundak sa amuang table. Ang bag sa kababay nga kusog kayo nga nitugpa sa among table ni King. Isukeg naong ang maong babae nga nagtanaw kang King. Si King, murag di nahari, mura nag-iro nga nibahag ang ikog. Nawa ang kalipong kay kalit kayo nga nakabarog o gigunitan ang babae nga may dala o gidala niya sa gawa sa bar. Nabiling ko nga nag-inusara sa among table. Ang pipila ka mga tao nga nakita namo nangatawa o klaro kayo nga nanglibak og nibiya ra gyud si King nga wa na gani bayari ang among bill. So, ang ending ako pa'y nibayad Papa Joe. Gilamba na ko ang pultahan sa akong kwarto. Usa kay problema nako. Nganong ingon ani ka complicated ang mga lalaki. Disappointed kayo ko nga nihigda sa akong kama. Taud-taud, ni-ring ang akong cellphone. Ni-text na sad ang ako ang mystery guy. Hi kitten, kumusta imong hot date? Please tell me, he's not that boring as I'm imagining it. Nakasmile ko sa iyang text for the first time. Nakauyon ko sa iyang gisulti. Ganahan ko sa gisulti ni Moron. And yes, sakto ka. Dili lang kay boring si King. Paasa pag yun. I think all men are dogs. Correction, mas maayo pa siguro ganang iro kay loyal pa sa amo. Tubag ko pa. Oh, is my kitten sad? Kasi gusto namang buhaton na ako ni mo para mahappy ka. Pangutana pa niya na ako. Ikaw, unsa may imong buhaton diya para mahappy ko? Balik ko pa ang pangutana niya. Phone. Alam mo na. Reply pa niya nako. Og na high blood na ko Papa Joe. Gi-off na ko ang cellphone para di ko madisturbo niya. Pagkaugma sa opisina, late nga naabot si King. Niduko siya nga pagkakita niya nako. Taod-taod niduol siya og nangay sorry. I'm sorry Candy. Ambot usa akong buhaton para mapasaylo nimo. Matod pa ni King na ako dungan sa pagbutang og 2,000 sa akong lamisa nga bayad ko to sa among bill pagkagabi. Okay lang King, kasabot ko ninyo mga lalaki Siguro ang maayong buhaton nimo mao ang magpakaluyal kasi mong karelasyon.
Ayaw pakig-date og lain ko doon naman di kay tag-iya. Matod ko pa niya. Okay namin ni King Papa Joe, sports lang og balik sa co-worker ang among relasyon. Nagpasalamat na lang gani ko niya sa ko ang nagpasalamat lang gani ko niya og sa kong mystery guy kay nakalimtan nako si Sam. Pagkahapon dayon yuli ko og ni text na sad ang akong mystery guy Papa Joe. Sorry gabi ha. Pagtuog yun siguro nimo nako no manya ko no pero depende ra gud na si girl nga mopatol nako gud. Actually, pwede po ko nga seryoso. Matod pa niya nako. Unsa ka og mag-start tag bag-o, like getting to know each other, nga way sagol binastos. Reply ko pa niya. Sure. Unsay color si mong buhok? Pangutana pa niya. Tag-ana, tubag ko pa. Long, straight, black hair, unya imong mata lingin nga tantalizing, unya bawg ug pilok. Tag-an pa niya. Well, mister, kung nagdahong ka nga gwapa og sexy ko, nasayop ka. Ordinaryong babae lang ko, di ko mistisa. Filipina beauty ra ko. Matod ko pa niya. Oh? I love dark girls. Pero wait lang. Unsa ka agsultihan ko nimo sa imuhang name? Pangutana pa sa lalaki diri nako. Nisandig ko sa headboard sa kong kama o nagunahuna ko kung sa angay ba ko nga mubigay ko aning tawhana nga wa manggani ko makita kung sa itsura. Ikaw nagsulti sa imong name, then I'll tell you mine. Matod ko pa niya. Oh, you're playing smart, sweetheart. Sige, akong name, tawagan lang ko og Matt. Okay, Matt. Tawagan lang sa kong Snow. First name akong gipailan niya alias pagyud. Di ko ganahan nga ma-search ko niya sa social media. O di sa ko ganahan nga makita niya. Kontento na ko nga kutob rami sa text. Nalingaw ko o nakalimot ko sa akong mga problema. Sa una-una, kung magkita nami o magkailami, what if bati siya gnaw? What if baho siya glaw? Or else, what if gwapo kay siya? Unya, di siya makauyon na ako. Okay na mong relasyon, uy. Pa-cute-cute sa text. At least doon ay diversion ako nga masulubon o boring nga life niya itong higayon na Papa Joe. Pagkasunod ugma sa gabi ni text na sad si Matt o gitiming yun na niya nga padung na kumatug. Hi sweetheart, are you in bed? What are you wearing? Kabaw na ko. Nagsulob na sa ka sa imong see-through nga nighties no. Text pa niya na ako. Excuse me Matt ha, wapag yun nagamit ang akong pinalit nga nighties. May rasab uy, kay napugos na ko ato para i-please para unta na ako akong ex. Pero waman day siya. Nag-jacket ko ron uy, pinarisan ng pajama. Tubag pa ni na akong anto kang Matt. Okay, nituon ako nimo. Sige, kini na lang. How about tell me something about yourself? Kana bang something nga wa pa nimo nasulti sa laing tao? Pangutana pa ni Matt. Okay, I feel like I'm a failure. Kana bang murag di ego akong katakos nga makibatok aning kinabuhi. Ambot di na ko ma-explain. Tubag ko pa. Buot nimong pasabot nga murag ka og na-stuck sa usa ka lugar nga wa kay progress, why movements, empty ug boring. Mao ba na ang imong gimin Snow? Pangutana pa niya nako, pero wa na ko mo reply dayon kay nakatag-an siya sa akong gibati niya tong higayuna Papa Joe. Sakto gyud siya tanan. Snow, pwede ko mo tawag nimo? Text message pa sab niya. Gitanaw na ko ang orasan ug lapas na 12:00 sa tungang gabi. Late naman Matt, oy. Siguro next time na lang, tubag ko pa. No pressure kitten, kasabot ko nga di pa ka ready. Mag-text-text lang sa ta. Okay raman pod na ako. Magpaabot lang ko, gwen ka andam. Makadungog ko sa imong tingog o di ba kaha. Gusto na ko nga makakita unta nimo. Matod pa ni Matt diri nako. Sa sunod nga mga adlaw, gipaabot na nako ang pirmi nga text messages ni Matt. Halos kada gabi ni nga magpuwaw og text sanay. Daghan na may gistoryaan o kasagaran about sa akong family, friends o mga favorite foods o music. Favorite movies, our dreams and relationship. Ako na po nasulti niya ang nahitabo namo sa akong ex-boyfriend nga si Sam. Ang nahitabo sa amo ang date ni King. Well, wa pagyapon ako isulti niya ang akong tinuod nga name. Ug wa sa ko kabaw sa iyahasad. Siguro mao ni si beauty o mao ni ang beauty sa among relasyon Papa Joe. Why pressure? Why expectation? We're just
two imperfect strangers that enjoying texting with each other. Ang tawag ko no sa among kahimtang ni Matt kay textationship. Kumusta na imong flirty mystery guy? Wag siguro kay tarungtog no. Napalingi ko sa kunimutangan sa ako ang boss nga si Ma'am Pamela. Nadugay na kong trabaho niya, nagkasuod na mi. Og nasulti pagay nako niya about ni Matt nga akong textmate. Murag anak gyud ma'am. Limit na mo mga matugmi mga after 12 midnight pero sahay mo lapas man. Tubag ko pa ni Ma'am Pamela. Kano sa pamanday mo mag-meet? Uy, murag taod-taod naman na inyo hang sa nagtitawag ninyo? Textationship? Huwag yung may plano nga magkita. Pangutana pa niya. Ay ma'am, mas maayo siguro nga nila kutob ma'am. Uy, why pressure? Tubag ko pa. Well, ikaw, dako naman ka. Sige. Sige noon, ari na rin sa office ko kay doon ako proposal nga ipapass ni mo sa usa ka dakong construction company. Prove me your talent, Candy. Gamitan ni mong charm. Kinahanglan nga maato ning project nato or maato ning atong project. Matod pa ni Ma'am Pamela na ako. Giyatod ko sa mong driver sa building sa usa ka dakong construction company. Tungod sa traffic, naabtan mig alas 12 sa udto. Usa pa naabot ug wala pa mga tao kay nag-lunch break pa. Tuwa sa ilang kantin. Ang guard ang nisultin nako nga moderitso lang kog suit sa second floor. Tuwa ko no dito sa opisina ang ilang project manager. Nakasaka na ko sa second floor ug dako gyud ang ilang office. Way sud ang mga cubicles kay lagi oras sa ting paniud to. Naglingi-lingi ko gipangitan ako ang opisina sa project manager. Mura man ko gibati ug kalibat kay bildo ang mga bongbong sa office. Ug sa tanto na kong pangita nalibat na siguro ko tungod sa kagutom. Wa na ko kabantay nga padung na day ko mabangga sa ilang bongbong nga bildo. Murag na uyog ang bildo sa kakusog sa akong pagkabangga. Una na ko na feel mao nga murag dunay mga bituon nga nakita nako. Ningit-ngit ang pananaw o nalupog ko sa kasakit sa ako ang agtang Papa Joe. May na lang kay way nakakita nako. Wa man ko'y tao nga nakita sa palibot. Nakaluha ko sa akong mga mata sa kasakit o gipangita nako ang panyo sa bag para doon ako ikapahit sa akong mata. Pero murag gisungog ko kay wa ko'y nakuot nga panyo bisan og tissue man lang. Nakurata na lang ko dihang pangyanghag pa nako doon na day o doon na ni tower nako nga nga usa ka lalaki. Miss, okay ra ka? Kusog-kusog ito yung pagabangga da. Nag-lunch break para ba ang nurse? Ing na lang ko og dadunti ka sa hospital para ma-check ka. Matod pa sa ka lalaki nga concern kaayo nako. Dili kay basta-basta nga lalaki. Una na ko nabantayan niya ang iyang height. Taas kay siya Papa Joe, 5'9". Medyo wavy ang buhok nga may pagka-blonde. Doon na siya banga sa naw nga halata kayo nga atimado og shave. Taas ang ilong, nindot kayong mata og puwa-puwa pa ang lips. Lord help me, gisundo na ka ako sa kong anghel nga magbalantay. Matod ko pa sa kong nahuna Papa Joe. Miss, tell me kung kinahanglan ka nga dadog hospital karon dayon. Balik pa pangutana na sabi niya nako. Dili na kinahanglan. Actually, murag nawawa naman ang kasakit. Tubag ko pa niya. Gigunitan sa gwapong lalaki ang akong bukton o gialalayan ko niya nga makasuot sa office. Gipalingkod ko niya sa dakong sofa. Bugnaw ang aircon sa sud o gitan-aw nako ang gawas nga kita kayo tungod kay one-way mirror di ay. Wa ko makita niya dihang nabangga ko sa maong bungbong nga bildo pero siya, I'm sure nga nakita ko niya sa tanang mga panghitabo. Nikalit ko kauwaw labi na gyud nga sa tanang tao siya pag yun na nakita sa embarrassing kaayo nako nga pagkaparok sa maong bungbong. Nikuha ang lalaki ko sa ka-ice pack gikan sa iyang personal nga ref, sudra pod sa iyang office ug siya pa nangunay og daitol sa akong bunog sa akong agtang. Feeling awkward kaayo niya tong higayuna. Duol na lang kaayo ang among distansya og masimhot na ginin nako ang iyang baho. Nga humot kaayong bubble gum. Thank you kay sir ha. Ako nalay gunit sir. Kaya raman nako. Matod ko pa niya. Are you sure? Pagutana pa niya. Human niya nahatag ang ice pack. Nikuha na sab siya og usa ka basong tubig ug gipainom ko niya. Mura na kong matunaw sa kakilig. Din man taw ni gikan nila kiha. Uy kagwapo ba ani? Gentleman pagud kaayo. Nakita na ko imong dang envelope. Secretary day ka ni Pamela?
Pangutana pa niya nako. Executive assistant ko niya, sir. Ug ni ako para i-pass na mo ang among proposal sa inyong new project. Tubag ko pa. Ayan lang kong tawag, sir. Di man ka empleyado diri. Eric na lang. Tawagan lang kong Eric. Eric? Ang akong nahibawan nga Eric, mao ang pangalan sa ilang project manager nga anak sa tag-iya sa kumpanya. Diyos ko, Lord. Siya diya yung akong ipangita. Nakita na ko nga gitagsag-tagsa og pakli ni Eric ang bond paper sud sa folder. Mayo man ninyong proposal. Sige, tawagan ako si Pamela para magkastoryan na mi ani, ha? Ikaw, kumusta naman imong bukol? Mangutana pa ni Eric nga nakapahiyong paggamay diri nako. Nisamot gid siya kagwapo sa akong pananaw, Papa Joe. Okay na, sir. Eric. Sige. Di na lang ko magdugay, sir. Eric, ha. Mubalik na ko sa among office na mo. Salamat kayo. Pasensya na, ha. Hapit na liki inyong bildo tungod na ako. Matod ko pa niya. Nagagawas na ko sa ilang building ug naglakaw na ko padong sa sakinan kundi nagpaabot ang among driver. Samtang naglingkod ko sa sakinan padung pauli, nawa akong gibati nga hapdo sa akong agtang. Hangtod nga ang kagutom, bugtong nang na-imagine na lang nako ang kagwapo, ragyod ni Eric. Diyan nakabalita si Ma'am Pamela sa nitabo nako nga naparuko sa bungbong nila ni Eric, naluoy siya nako ug ipapauli ko niya sayo sa mua para makapahuway. Pero imbis ba nga makapahuway ko, lain naman po di ay ang akong atubangon pag-abot na ko sa mua. Tag-ana, kisa ako naabtan pag-abot na ako sa muang lugar, mga kabarangay. Si Sam lang naman. Luoy kignaw nga murag kahilakon nga nitagbo na ako. Pero ako, isog kay ko. Ako di siyang gisugat og kasaba. Buhi pa day ka? Nagusag utaw ka diri. O sa'y kasulti sa mong asawa nga, mabawaan ka niyari ka sa mong ex. Singahag ko pa niya. Wait lang, Sen. Candy, wait. Paminawas ako. Before ko nimo i-judge, yes, sakto ka. Wako'y ayon pagkalalaki, talawan ko. Way baruganan, pero paminawa lang ako rason. Ngano nabuhat na ako nga nibiya nimo nga way pananghid. Matod pa niya diri ka nako. Wako'y ninahimo gawa sa pagpaminaw sa iyang gitugaan nako. Dugay na daay nga gitupo nga babae sa iyang inahan nadto niya. Dito pa lang siya sa Cavite pero wa siya mo patol kay bisan pagkwartahan ni. Idara na among babae ug wa po siya gugma niini. Pero diyang nitawag si mama niya nga nagsulti nga doon na kini sakit nga stage 3 cancer ug kinahanglan nga magpatambal. Usa na ang chemotherapy, asa man sila mangitag kwarta. Si Sam nga kamagwangan mao'y nahimong lakang. Musugot na siya nga mapakasal sa babae nga wa niya higugmaa. Masalbar lang ang iyahang mama. Pero sad to say, after pila ka buwan nga pakigbugno siyang mama sa sakit nga cancer, bisan pa og ipantambalan niya sa pinakamahal nga ospital sa Manila, wa lang gyapon kaagwanta. Almost 2 months na kunong nga patay ang iyang inahan ug tungod sa naitabo, ang idarang babae nga iyahang karelasyon na luoy king Sam ug mao na niatras sa ilahang kasal. Karon free na kuno si Sam. Free na siya nga mobalik nako. Mao ba di ay gikasubo na akong pagkamatay sa imong mama Sam. Pero about sa to ang relasyon duha, wa na ko masayon murag di na siguro ko. Daghang nag-chances, tubag ko pa niya. Doon na kay laing uyabron. Pangutana pa ni Sam. Wa pa sab, pero mao lang akong desisyon nga di sa ko makigbalik. Sorry ha, matod pa na ako niya. Huy ang abaga ni Sam nga nilingkod sa sofa, mustay lang kuno siya og kadiyot para lang magmuni-muni. Umuli ra kuno siya taon-taon. Gibiyaan ako si Sam sa sala og nisud ko sa kwarto og nangandam para magbanyo. Nakalimot na og lock sa pultahan ako sa kwarto. Samtang diha ko sa banyo ni ring ang cellphone pero wa ko makadungog kay tapad sa kusina ang amoang banyo. Ang wana ko damahang nga nisud si Sam sa kwarto ug gitubag niya ang ako ang cellphone. Hello? Kinsa ni? Tubag pa ni Sam. Si Matt ko, ikaw kinsa man ka? Asa ang tagyaan nga phone? Pangutana pa ni Matt sa pikas linya. Tuwa sa banyo. Si Sam di ay ang nitubag. Mao kini ang conversation nila ni Sam ug Matt nga nahibaw-an nako pagkahuman sa thrilling nga nahitabo namo, which is masayra ninyo karon taud-taud akong istorya, mga kabarangay. For the first time nitawag na unta ang akong mystery guy pero naatul pagyud nga diha si Sam nga hilabtanon ug siya nitubag sa tawag. Mao day nga sukad niya to wala na ko kadawat og text messages gikan ni Matt.
Pila na kagabi nga mga usa ka semana na nga wa mo text si Matt nako. Friday sa hapon niya to bago lang ko naabot sa mua gikan sa office ni tawag si Ma'am Pamela. Candy, I know this is too personal. Nagkinahanglan ko sa imong charm para makuha nako ang dakong project sa ilang kumpanya ni Eric. Intro pa ni Ma'am Pamela nako. Ug wa na ko siya masabti dayon. Unsay buti mong pasabot, ma'am? Pangutana pa niya. Buot na ko ipasabot, I think Eric has a crush on you. Nanawag siya nako karon lang yun. Na siya sa ka beach resort and he requested your company. Tubag pa ni Ma'am Pamela nako. What? What you mean, ma'am? Ilaw ko ni mo, ma'am, sa project manager para makuha ng project nato? Nitaas na nga akong tingog nga to sa kong boss, Papa Joe. Wow, kumakariak ka no? Feeling juice kay kada. Kauban lang ang ingon oy, ka-istorya ka chika-chika, wa ko mag-ingon nimo nga mudug kang Eric. Ug usa pa sab, kung puniton kang Eric day, labaw pa kas nakadaog og luto oy. Nakaila ko anang Eric, butan kay na pagkabata. Og sa iyang pagka-gwapo, daghang kay nagukod anak niya babae oy. Dili na lang sab siguro siya mang-rape nimo siguro, di ba? Day, kung gusto gyud niya nga mulapa og karnero, mutawag lang na siya og mga admirers niya. O, di ba? Sakit sa nimong dagtirag sulti Ma'am Pamela oy. Hinuon tinuod man sab nga imposibleng mang-rape si Eric nako. Ako na lang gyud ang iyang daginuton. Well, tanaw na to. Nabot ako sa beach resort nga giingon ni Ma'am Pamela nako ug gisugat ko ni Eric nga naka-short ug polo nga abli ang butones. Nakita na ko ang iyang balibuon kay dughan ug wadyo ko makapugungan nakapanladok ko sa akong laway, Papa Joe. Oh, kumusta ang bukol nimo? Pangutana pa niya nako dihang nakasud na miss o sa ka-restaurant para mag-dinner. Okay naman, sir. Di naman sakit. Hanap-hanap na ganyan lagom o. Tubag ko pa niya. Niduol siya nako og giwali nga akong buhok sa agtang para i-check ug okay na ba gyud. Nakapanladok na sad ko sa kong laway kay nasimhot na sad nako ang iyang baho nga mura jud og bubble gum. Lami kay usapon, Papa Joe. Nag-dinner mi unya nangadto sa bar. Ni-order siya og pila ka shots nga alcoholic ladies drink. Okay ra sa imong boyfriend nga kuy ka nako diri? Pangutana pa niya nako. Wa man ko'y boyfriend, sir. Mga kape na tuig naming nagbuwag. Tubag ko pa. Wow, loveless di ay. Matod pa niya nako og igol sab ko naging-uyango. Gibadlong na sa kunya kay siyog tawag niya sir. Okay, Eric. Okay, sige. Eric, na gud akong tawag nimo. How about you, Eric? Nganong dili man na imong girlfriend mong kauban diri instead ako? Pangutana pud nako niya. Ug nakabato na sa kog igong kaisog kay medyo nalipong na kusong giinom. Well, it's complicated. Mao gid siguro ning mga girls. Kung imong tarungon, binuangan ka. Pero kung imo silang binubuhian, magpadili-dili na sab. Makalibog. Tubag pa ni Eric. So broken-hearted day sad ka. Well, not all girls ingon ana. Uy, kay ang woman, tarong sama na ako. Unya, ang pinaka tawa-tawa dayon ko. Dungan sa pagpakpaak na ko sa kong ngabil, Papa Joe. Wala ko mapungi nga mag-flirt-flirt kang Eric. Nga murabag ni kagatsab sa kuang nga gipakitang lihok. Candy, ito na kay dang swimwear diya. Mag-swimming ta na. Matod pa ni Sir Eric nako. Sure, tubag ko pa. Nanood mi sa room kung diin siya naka-check-in para mag-ilis ko sa akong swimsuit. Actually, wako'y laing swimwear sa tibok na akong kinabuhi. Kadto rig yung gi-order nako nga online nga 2-piece bikini para unta sa mga mata sa akong ex nga si Sam. Gitanaw na akong kagalingon sa Samin, too sexy ra kaayo ang bikini. Sa akong akong gibuhat nga gisapawan na kong coat nga cover up. Paggawas na ko sa banyo ni Isa ang usang kilay ni Eric. Abin na kong swimwear imong suoton, pang winter man lagi na. Matod pa niya rin ako. Just wait and see. Proud ko pang tubag niya. Ug tuod man diyang nabot nami sa swimming pool, gitangtang dayon nako ang coat sa akong lawas ug dayon dive sa tubig. Nag-enjoy ko nga nagbalik-balik ug langoy sa pool samtang si Eric naa sa ibabaw nagtan-aw nako. Gipabot ko niya nga mukawas. Tungod siguro kay medyo nalipong nako, paghawas nako sa tubig, naglakaw ko nga pina Miss Universe ug pinasuhan padung kang Eric. Wow, wala ko masayop. Mala jello gid mo lawas. Minus lang sa height ha. Matod pa ni Eric nako. Dili ko affected sa iyang giingon nga mubo ko kay tinuod man nga 5 rang height.
Okay yung naka-high heels ko, 5 inches kay di mahalata ang akong kaputot, Papa Joe. Nag-enjoy pa ming duha ni Eric na nag-swimming o feeling close na kayo mi. Murag dugay naming kaila. Humana mag-swimming ni Eric, ni-offer siya nga mabalik sa iyang room. O dito sud sa room ni Eric, ang ganiha lang nga pinunggan na mo lihok, ang mga flirt-flirt na mo sa sugusa, natagaan good og justice, Papa Joe. Wan ako makaatras pa diyang gihagkan ko niya sa lips o gipahigda sa iyang kama. Og niya itong gabiyo na nahitabog yun ang panagbugno sa leon o karnero. Pagabuntag pagmata nako, nagaksanay paminduhan ni Eric og sakto si Ma'am Pamela. Dili mang rape si Eric. Di masag ko magpa-rape. Sakto po siya nga labaw pa sa nakadaog kong luto kung puniton ko ni Eric. Nagpa-deliver og food si Eric para sa mong breakfast o pagkuman plano na mo nga mag-swimming sa beach pero wa na nahitabo, Papa Joe. Dihang dunay nanuktok sa kwarto. Pag-ablipan ni Eric usa ka babae ang nisuod, ang complicated girlfriend nga si Lucy. Pagkakita ni Lucy nako, ni aksyon nigdasmag diri nako pero may na lang kay abti kay nakababag si Eric. Uy Lucy, ay pagbinastos diri ha, pagkauwara man ka oy. Syagit-syagit pa ka, madunggal kas gawas. Matod pa ni Eric sa babae. Really? Ako pa ang bastos. Ikaw nagdaog babae diri, cheater. Kung di ka gusto nga mag-iskandalo ko diri, papulian ang bayhana. Karon dayon, tubag pa ni Lucy. Wala ko magpaabot kang Eric o dali ko nga nag-ilis o nanghipos dayon ko gawas sa hotel room. Ang waan ako mabantayi nga tungod sa akong karatol na biyaan nako ang akong cellphone sa hotel. Pagtalikod na ako nila ni Eric ug sa iyahang complicated girlfriend nga si Lucy, dito nakahunat ug prangka si Eric ang Lucy nga wa na siya love nini. Tungod ra masad nimo Lucy, ikaw ang nag-push nako nga ma-fall out of love ko nimo. Di ba ikaw ang niyo nag-call off nato? Unya dihang gibuhian na kanako, mubalik pug ka. Ang akong tambag nimo no nga sa sunod nimo relasyon no, di na mo nabuhaton. Sama sa style nimo karon diri nako. Be matured uy. Matud pa ni Eric ngadto kang Lucy. Naigo ang pride ni Lucy ug sa katapusan ni give up na siya kang Eric. Nigawas sa hotel room ug niuli sa ilaha. Ang sunod nga problema ni Eric mao na ako. Usaon niya pagpasabot na ako. Labi na nga doon na nahitabo namon duha. Gusto ko niyang tawagan pero wa pa nako siya matagaig number. Sa tanto niyang pasupaso sa kwarto nakita niya ang akong cellphone ug nakapatong sa lamesa. Daling gipislit ni Eric ang akong cellphone nung nalipay kay siya sa ngaway password ang akong phone. As expected, gipang-scan dayon ni Eric ang akong phone, gikan sa mga pictures sa gallery o mga text messages. Wa siya mag-expect nga doon na siya nadiskubrian nga makapasiga sa iyahang mata. Pamilyar kayo ni Eric ang akong number. Memoryado niya tungod kay for the past few months halos kada gabi niya ka-text si Snow. Nga maoy akong alias Papa Joe. Yes, of all the people wa ko masayod nga coincidence lang ba or destiny nga si Eric o si Matt. Ang mystery guy nga akong ka-textmate usara di ay katao. Mao di ay nga bisan pa og pareho ming duha nga wa magka-ilhanay sa among mga alias pero ang among kasing-kasing pareho ra og gipitik Papa Joe. 10 months after ni hunong ang puting sakyanan sa usa ka simbahan ni naog ko nga nakasuot sa puting wedding gown. Gisugat ko ni Ma'am Pamela og nigakos dayon siya nako. Wa ko nag-expect day nga in exchange sa dakong project nga gi-award sa company ni Eric diri nako, ikaw ang mawa pud nako. Matud pa ni Ma'am Pamela. Ma'am, di ko mawa ni mo'y magkita og gihapon ta. Mubalhin lang ko duty. Adto na ko mo duty sa office ni Eric after sa mong kasal. Tubag pa nako niya Papa Joe. Makaingon gyud ko Papa Joe nga kung destiny na gani ang mulihok, sama ni sa tubig nga bisan og way bangag, mangita gyud og kalutsan. Sa pagkakaron, 2 years na mi nga kasal ni Eric ug doon na may 10-month-old nga baby. Daghan kayong salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat, tampo ginaot pa nga magustuhan sa imong mga listeners ang istorya sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Imong magtatampo, Candy.